Okay, welcome back guys sa Nerbits Gaming. So ngayong araw guys, meron tayong unboxing ng ating bagong smartphone na si Vivo X200 Ultra. So check natin guys kung anong meron sa smartphone na to. Pero syempre bago ang lahat, unbox muna natin. Okay, so unahin muna natin guys sa kanyang display. Si Vivo X200 Ultra is meron po tayong LTPO AMOLED, 1 billion colors, 120Hz refresh rate, Dolby Vision, HDR Vivid, at meron po tayong 4,500 nits. Sa resolution naman guys, meron po tayong 1440 by 3168 pixels with 510 ppi. And yung ating Vivo X200 Ultra is meron po tayong IP69, IP68 dust, tight, and water resistant. Immersible siya guys up to 1.5 meters for 30 minutes. And for the OS guys, meron po tayong Android 15 Origin OS 5. For the chipset naman guys, meron po tayong Qualcomm Snapdragon 8 Elite 3nm. And for the CPU is meron po tayong octa-core processor with Adreno 830 GPU. Sa internal naman guys, tatlong klase siya. Meron po tayong 25612 and then meron po tayong 51216 at yung 1TB 16. And then for the main camera guys is meron po tayong triple camera setup. First, meron po tayong 50 megapixel with 1.7 aperture and 35mm wide with dual pixel gimbal OIS. And then meron po tayong 200 megapixel with 2.3 aperture with 85mm periscope telephoto. And last, meron po tayong 50 megapixel 2.0 aperture with 14mm 116 degrees ultra wide. And then yung video niya guys, kanya mag-capture ng 8K at 30 fps, 4K at 30, 60 and 120 fps. And for the 1080p guys, meron po siyang 30, 60, 120 at 240 fps. And for the selfie camera guys, meron po tayong 50 megapixel 2.5 aperture at 24mm wide. Meron din siyang HDR at yung kanyang video is kanya mag-capture ng 4K at 30 hanggang 60 fps. Sa 1080p is meron siyang 30 and 60 fps. And for the security guys, meron po tayong ultrasonic under display fingerprint. And for the battery guys, meron po tayong 6,000 mAh and meron po tayong 90 watts na fast charging kapag wired at kapag wireless is 40 watts. At yung ating Vivo X200 Ultra is available siya sa 3 colors guys. Meron po tayong black, silver at red. Okay, so punta naman tayo guys sa review no. Di bale, gamit ko tong X200 Ultra ng isang buwan na rin. Di bale, nabili ko siya guys ng 60k sa may Green Hills. Di bale, hindi kasi to guys nirelease sa Pilipinas. Di bale, nirelease to una guys sa China. So nagkaroon lang ng available na stocks ng unit sa Green Hills. So unahin muna natin guys sa kanyang display. Meron siyang LTPO AMOLED with 120Hz refresh rate. And meron din siyang 4,500 nits. So using LTPO AMOLED guys, sobrang linaw ng screen, ang sarap manood, ang sarap mag-YouTube, ang sarap maglaro kasi napaka-vibrant ng kulay. And then for the 120Hz refresh rate is hindi na ako nagulat no kasi yung S22 ko naka 120Hz din naman yon. So kung first time yung gagamit guys ng 120Hz na screen, sobrang smooth niya, sobrang sarap gamitin kahit magpa-switch ka sa YouTube, sa Facebook, sa gaming. So sobrang smooth, wala akong masasabi guys sa 120Hz refresh rate.
ni Vivo X200 Ultra. And then yung sa 4,500 nits guys, ayun yung ano guys, kapag nakatapat yung inyong smartphone sa direct sunlight. So itong Vivo X200 Ultra is 4,500 nits. Ibig sabihin guys, kahit mag-smartphone kayo under the sun, under direct sunlight, hindi siya madilim. Kumbaga, kita mo pa rin yung display ng smartphone mo. Even nanonood ka, nagfe-Facebook ka, nagigaming ka, pero 'di ba, wala naman sa ating gumagamit ng phone sa ilalim ng sikat ng araw, 'di ba? Pero may mga times na masisikatan kasi yung phone mo ng direct sunlight. So dito, meron tayong 4,500 nits, so walang problema. Malinaw pa rin even under the sun. And then for the screen size guys, meron po tayong 6.82 inches. Para sa akin, sakto lang naman, hindi ganun kalaki, hindi rin ganun kaliit. Sakto lang hawakan. Pero depende guys sa kamay nyo, kasi ako palad ko medyo malaki. So 6.82, sakto-sakto lang sa akin. And next guys, for the OS. So meron tayong Android 15 with Origin OS. So ako kasi guys, personally, first time ko lang gumamit ng ibang brand kasi before ginagamit ko talaga Samsung. So sanay ako guys sa One UI. Pero ngayon, gamit ko is Vivo X200 Ultra with Origin OS. Nakakapanibago kasi ayun nga, matagal akong gumagamit ng One UI. So medyo ano yun guys, nagkaroon ng konting effort sa pag-adjust. Kasi alam naman natin guys, diba, ang One UI, isa yun sa pinakamagandang UI sa mga smartphone ngayon. Sobrang linis, sobrang optimized ng OS ni Samsung. And nga pala, itong nabili kong Vivo X200 Ultra is ano siya, China ROM. Pero maganda rito guys, halos lahat ng mga Chinese apps pwede mong i-install. And then dahil China ROM nga siya guys, wala po siyang Play Store. Pero sobrang galing kasi pag connect ko sa internet, nagkaroon siya ng notification na pwede kang mag-install ng Play Store. Kasi before, nakagamit na ako ng China ROM yung Xiaomi. Ikaw pa yung mag-isang maghahanap ng Play Store sa Google at mag-install. Pero dito guys sa X200 Ultra, pag connect ko sa internet, ang galing, nagpapapagad na kung gusto ko rin mag-install ng Play Store. So ayun, sobrang simple, sobrang less hassle. So pagdating guys sa UI, for me, Samsung pa rin ako. Pero itong Origin OS, madali na naman gamitin. Kumbaga sanayin lang din. Pero ang ayoko lang kasi sa Origin OS, mukha talaga siyang iPhone. Kumbaga parang kinokopya talaga nila yung UI ni iPhone. Di kagaya nung kay Samsung. May hawig din naman si Samsung sa iPhone. Pero ano talaga malinis tsaka optimized. Pero sa isang buwan guys na paggamit ka ng Origin OS, nasanay na rin naman ako. And then ano lang din naman, sobrang dali rin gamitin kasi Android din naman to eh. And then for the chipset guys, meron tayong Snapdragon 8 Elite. Ito yung guys, pinaka latest na chipset ng Snapdragon. So sobrang basic lang guys sa mga mobile games dito, ML, COD, NBA. Pero ako kasi guys, bilang batang 90s, madalas kong laruin dito guys mga emulator. PS1, PS2, PSP emulator, Game Boy, GameCube. At ito na guys yung pinaka solid na features nitong ating Vivo X200 Ultra, yung ating camera. Actually guys, may ginawa akong dyan sa video natin sa baba. Meron akong ginawa na short cinematic video using this X200 Ultra kasi gusto ko nga guys sa isang smartphone yung hindi na ako mag-edit, yung tipong pagka-capture ko ng video, cinematic na talaga siya, which is dito ko nakita yung mga features na yun sa X200 Ultra. Hindi ako guys magaling sa sa camera, sa pagkuha ng cinematic videos. Pero mahilig ako mag-capture ng mga mga cinematic videos. Wala, parang totoo lang, naaliw lang ako, parang hobby lang, pero hindi ako talaga professional. Pero using this smartphone, this X200 Ultra, nagmukhang professional yung kuha ko kasi nga ang ganda ng shot niya guys, especially yung portrait video with cinematic effect. Sobrang ganda, sobrang solid. Para akong may dala talagang guys, DSLR camera. Yung iba nga nakakita guys ng video ko, sabi nila, anong gamit mo ron? Ano ba yun? Sony camera ba yun? So sabi ko, hindi. Ito lang yun, yung bago kong phone, X200 Ultra. So sobrang maraming tutuwa. Sobrang daming nagagandaan sa mga shots natin using this phone. And for the battery guys, meron tayong 6,000 mAh. Sobrang kunat din guys ng battery nito. Kasi kunyari naka full charge ako 100%. Gagamitin ko siya guys sa mga ilang minutos, mga 20 minutes, 100% pa rin. So makunat yung battery niya kasi nga 6,000 mAh. Kasi nga guys, diba yung previous ko is S22 Ultra, lang yun 5,000 mAh. So ito guys, lamang lang siya ng 1,000 pero malaking bagay na rin. Nagagamit ko tong phone ko guys ng maghapon mga
isang araw hanggang kinabukasan na maabot pa ng ano. Meron pa siyang natirang mga 20%. And next guys, yung kanyang 90 watts na fast charging. Dito ako natutuwa kasi sobrang bilis guys mag-charge. Kasi 'di ba sa previous ko Samsung ano lang yun 25 watts. Nabibilisan na nga ako dati ron. Mga isang oras sakto sa Samsung ko. Pero ngayon guys, sobrang bilis, siguro nasa ano na siguro mga 30 minutes, mga ganun. Full charge agad siya guys. Sobrang bilis nung ano niya, 90 watts niya. Pero yung sa ano niya, sa may wireless charging, hindi ko pa na-try. Siguro maghanap muna ako ng ano, ng fast charging na 40 watts. Pero yung kanyang wired na 90 watts, grabe. Sobrang solid ng 90 watts na ito. At syempre guys, dumako naman tayo sa mga hindi ko nagustuhan dito sa ating Vivo X200 Ultra. Unahin natin guys sa kanyang camera bump, no. Actually, hindi naman siya maiiwasan kasi nga sobrang taas ng sa specs ng camera niya, no. Pero nakakapanibago kasi sobrang laki ng bump sa likod pagka yung phone mo nila pag mo guys talagang nakaslant talaga siya. Kasi nga nakausli yung ano yung camera bump sa likod. And then kapag hawak mo siya, yung phone mo, nagse-cellphone ka for example, sobrang makakapa mo yung ano yung camera bump sa likod. Parang nakakapanibago kasi 'di ba? Mga previous phone natin sa likod flat lang naman, so kahit mag-cellphone ka maghapon, etong X200 Ultra talagang pag ginamit mo siya guys, makakapa mo talaga yung camera bump na medyo nakakailang. Next, yung kanyang pagiging China ROM, no, talagang may mga bloatware talaga, yung mga Chinese apps talaga. Siguro kung i-compare ko siya sa One UI, siguro One UI 10, and then yung ating Origin OS is 8. And last guys na hindi ko nagustuhan dito sa ating Vivo X200 Ultra is yung kanyang charger, no. Ano pa siya guys? USB to C. Grabe, flagship phone, 60k tapos USB to C pa. Kasi 'di ba yung mga USB to C guys, ginagamit yan sa mga mga entry level or mid-range phones. Pero 'di ba pag kagaya ng Samsung natin kapag S series, 'di ba matic siya, C to C, parang sa iPhone, C to C kasi nga 'di ba mga flagship. So ito guys, flagship phone pero ano pa rin siya, USB to C. So sana Vivo gawin niyo siyang 'di ba? Parang na nga raw yun Parang bilang flagship phone, isa ng krimen kapag ang charger ng flagship phone mo is USB to C pa. So maliit lang na bagay naman, pero ayun nga, syempre bilang nagbayad ka ng ng premium na phone, so sana premium din yung kanyang charger, no? So next time sana Vivo gawin nyo ng C to C, and then yung kulay sana gawin nyo ring black yung charger. Kasi 'di ba guys, alam ko na experience yun nito kapag mga white na charger, 'di ba pag tumatagal lumalagkit yung cable, tapos sobrang kapitin ng dumi, sobrang naninilaw, sobrang nangingitim, sobrang dumi kapag white talaga. So ginawa ko na, bumili ako sa Shopee ng yung pang cover, no. So para hindi siya dumumi. Pero ayun nga, next time sana Vivo gawin yung C to C tapos kulay black na rin. Okay, so ang tanong guys, no, sulit ba itong ating bagong smartphone na si Vivo X200 Ultra? Sa halagang 60k, para sa akin guys, sobrang sulit, especially kung mahilig ka mag-camera. Kasi ako guys, bilang gumagawa ako ng mga content, so lagi akong gumagawa ng mga videos, so kailangan ko talaga ng isang smartphone na malinaw, na maganda pang kuha ng mga photos at videos. Kasi before guys, meron akong gamit na DSLR, kaso sobrang hassle i-setup, sobrang tagal i-setup. And then kapag nag-capture ka ng video, malinaw naman kaso kulang sa kulay. Ibig sabihin, siya, raw. Titimplahin mo pa, medyo ma-effort. Kasi ako hindi ako magaling guys sa mga color grading, no. So nahahassle ako ron, sobrang natatagalan ako ron bilang gumagawa ng mga videos, mabilisang edit lang, no. So nakita ko yon na kaya kong mabago yon, na kaya kong makakuha ng magandang videos, photos using this Vivo X200 Ultra. So sobrang laking ginhawa sa akin guys na nakakuha ako ng magandang photos, videos, and then at the same time hindi ko na kailangang i-edit. Maganda na talaga yung kuha niya. Okay, so dyan po natatapos guys ang ating unboxing, features at review ng ating bagong smartphone na si X200 Ultra. So kung balak nyo bumili nito guys, pumunta lang kayo sa Green Hills or check kayo sa marketplace sa mga reseller. Make sure lang syempre na hindi scammer ang inyong kausap, mahirap ma-scam. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please like, share, and subscribe para mas marami pa tayong videos na abangan. God bless mga sir, and peace!